Sa nagdaang episode mga kamaster ay pinag-usapan natin ang nilalaman ng DepEd Order number 13 Series of 2021. At ayon nga sa DepEd Order na to mga kamaster ay mananatili po na effective hanggang sa ngayon ang ilang mga probisyon na nakasaad sa DepEd Order number 10 Series of 2020 para sa pamimigay ng cash allowance ng mga public school teachers sa Pilipinas. Kaya sa episode ngayon ay pag-usapan naman po natin ang mga probisyon na ito na nakasaad sa DepEd Order number 10 Series of 2020 o ang Guidelines on the Grant of Cash Allowance for Teachers. Ayon sa scope of the policy, ang cash allowance ay ibinibigay para sa lahat ng mga permanent at provisional teachers. Kasali po ang mga ALS, mobile teachers, district ALS coordinators sa lahat ng mga public elementary, junior at senior high schools and community learning centers who are in service in DepEd for the current school year and assigned with at least one teaching load. Para sa cash allowance ngayong taong 2021, ang ibig sabihin ng current school year ay ang school year 2021 hanggang 2022 at ang public school teacher nga dapat ay mayroon siyang at least one teaching load upang siya po ay mag-qualify or pwedeng makatanggap nitong cash allowance. Dagdag pa sa scope of the policy na buo ang cash allowance na matatanggap na mga guro who are in service in DepEd as of the official first day of the school hanggang sa 30 days after the start of the school year. Pro rata naman ang matatanggap ng mga teachers na ang kanilang assumption to duty ay beyond 30 days after the official first day of the school. At ito rin mga kamaster ang pinag-usapan natin sa huling episode doon po sa DepEd Order number 13 Series of 2021 or ang supplemental guidelines para sa pamimigay ng cash allowance. Narito naman ang listahan ng mga hindi eligible na public school teachers upang makatanggap dito sa cash allowance. Hindi po makakatanggap ng cash allowance yung mga public school teachers na walang teaching load at performing non-teaching functions, duties and responsibilities within the current school year. At kahit nga po sila ay nasa non-teaching functions, kinakailangan po nila ng magkaroon lang ng isang teaching load para sila ay mag-qualify dito sa cash allowance. Kung wala po kahit isang teaching load, ibig sabihin hindi qualified or eligible ang guro para makatanggap ng kanyang cash allowance. Hindi rin makatatanggap ang mga guro who are on absence without leave, indefinite sick leave of absence, maternity leave or study leave within the current school year. Hindi rin eligible ang mga guro who are found guilty of any offense in connection with their work and meted the penalty in the previous school year. Maging ang mga guro din na hindi na in service as of the official start of the current school year ay hindi rin eligible na makatanggap nitong cash allowance. Bagamat sinasabing hindi eligible ang mga walang teaching load sa ngayon, yung mga absence without leave or nasa indefinite sick leave of absence, maternity leave o kaya ay study leave, kung sila po ay magkaroon ng isang teaching load bago matapos ang school year o kaya ay makakabalik sa kanilang pagtrabaho bago ang pagtatapos ng school year, sila ay makakatanggap ng pro rata basis na cash allowance. Ang halaga ng kanilang magtatanggap ay nakadepende kung kailan sila magkakaroon ng teaching load o kung kailan sila makakabalik sa kanilang pagtuturo. At yan po ay nakadepende na doon sa rate or percentage na nakasaad sa DepEd Order number 13
series of 2021 na siya pong pinag-usapan natin doon sa nakaraang episode. Para sa mga nagtatanong kung kailan matatanggap itong cash allowance na ating pinag-usapan sa episodes na ito, ang cash allowance po ay ibinibigay tuwing buwan ng Hunyo. Para sa iba pang updates, episodes tungkol sa mga benepisyo at maging sa mga loans na pwedeng ma-avail ng mga kawani ng gobyerno, katulad na lamang po ng mga personnel ng DepEd, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. I-click ang notification bell button para kayo po ay ma-notify kung meron tayong bagong upload na videos dito sa ating MasterJet YouTube channel. At i-like na rin ang ating Facebook page na MasterJet. Hanggang sa susunod na episodes, updates dito po sa MasterJet YouTube channel. Maraming salamat sa panonood. Keep safe everyone.